Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Randy, taong 1981, Albuera, Leyte. Itong mga panahong ito, kasalukuyan siyang membro ng isang samahan na kung saan ang pangunahing hanap buhay ay ang pangunguha ng mga hayop sa gubat. Lahat ng mga hayop na makita nilang kakaiba ay kanilang kinukuha upang ibenta sa mas mataas na halaga. Ayon kay Randy, na ang pangunahing kinukuha nila noon ay ang mga ibon na mayroong makukulay na balahibo. Kapag mas natatangi ang itsura nito, mas mataas ang presyo. Isa din sa kinukuha nila ay mga baboy ramo na siya namang hinahanap-hanap ng iilan sa kanilang parokyano. Bagaman ipinagbabawal ng batas ang ganoong trabaho, wala silang magagawa dahil na rin sa kahirapan. Dagdag pa ni Randy na ang trabahong yon ang nagbibigay sa kanya ng kaginhawaan pagdating sa pangangailangan ng salapi. Hindi rin sila nababahala kapag dumadayo sila sa iba't ibang lugar sa kadahilan ng handa ang kanilang pangkat sa mga pangyayaring hindi inaasahan. Sa loob ng 2 taon, nakilala niya ang kanyang mga kasama sa pangkasalukuyan. Ang kanilang grupo ay binubuo lamang ng 5 katao. Isa dito ay galing sa bilangguan, habang ang 3 naman nilang kakilala ay mga albularyo sa Samar. Kaya lang naman kailangan ng grupong yon si Randy sa kadahilan ng marunong siyang tumingin ng direksyon saan mang lugar sila madako. Sa tagal ng kanilang pagsasama, marami na silang pinagdaanan. May mga pangyayari na din siyang nakaranas ng halos ikamatay niya na. Subalit hindi niya yon gaanong iniinda. Sa isip-isip pa ni Randy na kapag tumigil siya sa trabahong yon, mamamatay naman siya sa gutom at wala siyang alam na trabaho maliban sa pangangaso ng mga galang hayop sa gubat. Isang araw, nagkasundo ang kanilang grupo na tumungo sa Albuera dahil nasa ormok lang sila noong mga oras na yun, kaya't hindi sila nagdalawang isip na tumungo roon. Nang mapagkasunduan na nila ang plano, agad naman silang umalis sa ormok upang puntahan ang nasabing lugar. Habang naglalakad ang kanilang pangkat, panay naman ang kanilang pag-uusap sa kung ano ang kanilang gagawin kapag nadako na sila roon. Mas mabuting may alam sila sa kanilang pupuntahan para naman kahit papaano hindi sila malagay sa alanganin. Sa pagsapit ng sumunod na araw, narating na nga nila ang pinakauling baryo bago tuluyang makapasok sa gubat. Marami naman ang sumalubong sa kanila doong mga naninirahan sa lugar upang mag-alok ng kani-kanilang mga paninda. Hindi naman nila yon gaanong pinapansin sa kadahilan ng mariing hinabilin ng mga albularyo nilang kasama na huwag kumain ng kung ano-ano sa lugar na kung saan sila ay dayo. Habang binabagtas nila ang sentro ay bigla namang napatanong noon si Randy sa kanyang mga kasama ng masipat niya ang mga maliliit na banderitas na nakasabit sa bawat bahay na kanilang dinaraanan. Dan, may ano ba rito? Pista ba? Mukhang tamang-tamang pagdating natin ah. Pabirong wika naman dito ni Randy sa kanyang mga kasama. Oo nga Dan, pakiramdam ko pista din eh. Pwede naman siguro tayong bukas manguha no? Makisaya muna tayo rito. Sagot naman ang kanyang kasamang kalalabas lang sa bilangguan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, bigla naman silang napahinto ng harangin sila ng 5 masasayang taga-sityo. Inalok sila nitong manatili sa kani-kanilang mga bahay upang masaya nilang maidaos ang pista. Napakasaya ng taong yon na halos hindi mo makikitaan ng kahit na anumang bahid ng kasamaan sa kanyang katawan. Dahil naman sa alok ng mga ito ay medyo napaisip din sila Randy. Kung uunawain kasing maigi, maaaring magkaroon sila ng dagdag na impormasyon sa lugar at kapag swinerte,
may makukuha silang taga-sityo na maaaring sumama sa kanilang patungo sa gubat. Ilang minuto pa ang lumipas, wala nang ang nagawa ang kanilang pangkat kundi ang sumang-ayon. Pagpasok nila sa bahay ng taong nakausap nila, minabuti na muna nilang magpahinga kahit papaano. Hindi rin kasi nila maitatanggi ang labis na pagkapagod dala ng kanilang biyahe. Kinagabihan, doon na nga unti-unting lumakas ang ingay sa buong paligid. May mga musika na sila noong naririnig, hudyat ng nalalapit na selebrasyon ng pista. Maya-maya pa ay pumasok sa kanilang kwarto ang may-ari ng bahay upang ilahad sa kanila ang nalalapit na kasiyahan sa sentro ng baryo. Mga kaibigan, tayo na. Huwag kayong mag-alala. Uuwi din tayo mamaya. Wika ng may-ari ng bahay. Nang marinig nila ang sinabi nito, dali-dali naman silang lumabas ng kwarto upang magtungo ng sentro. Sa paglabas nila ng bahay ay bumungad sa kanila ang napakaraming tao na naglalakad sa daan. Habang pinagmamasdan nila iyon, bigla naman silang nagtakagawa ng alam nilang napakaliit lang ng baryong yon. Napaka-imposible namang hindi mahulugan ng karayom ang daan gawa ng medyo malayo na doon ang susunod na baryo. Nasisiguro nilang lima na ang karamihan sa mga taong bumisita ay maaaring nanggaling pa sa ibang lugar. Habang pinag-iisipan nila ang bagay na yon, bigla namang lumapit ang nagpatuloy sa kanila habang nagwiwika ng, "Ganito talaga rito. Dito sa amin, kapag pista, maraming dayo. Halina kayo, huwag kayong mahiya." Nang marinig nila ang sinabi nito, minabuti nilang sumunod na lamang ng hindi nagrereklamo. Kampante naman sila doon kahit papaano, gawa ng nakahanda silang lahat sa mga pangyayaring hindi inaasahan. Sa paglalim pa ng gabi, punong-puno ng kasiyahan ang lugar. Kahit maraming nag-aabot sa kanila noon ng mga pagkain ay paulit-ulit nila yung tinatanggihan. May mga pagkakataon namang pinapainom sila ng mga ito ng alak, subalit hindi nila yon pinapatulan. Dahil naman sa ganoong asal na ipinakita ng kanilang grupo, kaya may iilan sa mga taga-baryo ang hindi maiwasang magtampo. Nang medyo naramdaman nila Randy na pinangingilaga na sila ng mga taong naroroon, minabuti nilang maupo na lamang sa gilid ng daan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, bigla naman silang napatayo ng lumipat ang may-ari ng bahay sa kanilang tinutuluyan. Meron yung mga daladalang pagkain na siya namang masayang ibinigay sa kanila. "Huwag kayong mag-alala, malinis ang mga yan. Di ba 3 sa inyong may aral? Malaya kayong tingnan ng mga pagkain na dala ko." Wika ng taong nagpatuloy sa kanila. Matapos nitong makapagsalita, agad namang yung umalis para bumalik sa kasiyahan. Sila Randy naman nun, hindi mapigilang magtaka, gawa ng papaano nito nalaman ang tungkol sa albularyo nilang kasama. Dahil sa sinabi nito, doon na sila dahan-dahang napapaisip. Ang kanyang mga kasama napilitan ng mag-usal sa paniniwalang merong sabulag ang nakakalat sa lugar na siyang nagpapahina sa kanilang mga pandama at paningin. Subalit matapos nitong makapag-usal ng buhay na salita, tila ba wala man lang nabago ni Katitin. Sa paglalim pa ng gabi, tuluyan nang natapos ang kasiyahan. Ang kasama nilang nanggaling pa sa bilangguan, halos maubos na ang handa na ibinigay sa kanila. Hindi naman nila yon gaanong pinansin, gawa ng maging sila man, aminado na kanina pa hindi kumakain. "Sigurado ba kayong ibibigay nyo sa akin lahat ng to?" "Bahala kayo. Mamaya pagtulugan, huwag kayong magrereklamo na kumakalamang inyong mga sikmura, ha?" Wika naman dito ng kanilang kasama. "Ubusin mo na yan. Huwag mo na kaming isipin. May mga pagkain pa naman tayong dala eh.
Mamaya yun na lang ang kakainin namin. Sagot naman dito ni Randy. Sa pagdating nila sa bahay ng lalaki, agad naman silang tumungo sa kanilang kwarto. Sa pagkakatanda niya noon, nasa 10:00 pa lamang ng gabi noong mga oras na yon. Medyo mahaba-haba pa din ang kanilang tulog kahit papaano upang mapaghandaan ang kanilang lakad kinaumagahan. Ilang minuto pa ang lumipas. Tuluyan na ngang binalot ng katahimikan ang buong paligid. Lahat ng mga musikang nagbibigay ingay kanina sa baryo, tila ba naglaho na lamang ang mga ito na parang bula. Nawala na din ang mga yapak ng taong naglalakad sa daang malapit sa kanilang tinutuluyan na siya namang nakaagaw ng kanilang atensyon. Maya-maya pa, bigla namang napabalikwas sa kanyang hinihigaan itong si Randy nang maramdaman niya ang kanyang kasamang nanlalamig ang buong katawan. Pagsindi niya noon ng gasera, bumungad ito sa kanyang nakanganga habang pilit na iniaabot ang kisame ng silid. Namumutla na din ang buong balat nito, indikasyon na meron yung malubhang karamdaman na tila iniinda. Dahil sa pangyayaring iyon, agad naman niyang ginising ang 3 pa nilang kasama. Nang mapag-alaman ng mga ito ang tungkol sa pangyayari, dali-dali naman itong isinalansan ang kanilang mga dalang gamot. Randy, isarado mo na ang pinto. Magbantay ka doon. Kung ano man ang iyong maririnig, ipagpala mo to sa akin. Bilis. Bulong dito ng isa sa kanilang kasama. Nang marinig niya ang sinabi nito, marahan naman siyang tumungo sa bukana ng kanilang kwarto. Dahan-dahan lang noon ang kanyang paggalaw sa kadahilan ng gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy ang sahi. Sa bawat paghakbang na kanyang ginagawa, rinig na rinig niya ang paglangit-ngit ng ilalim. Pagdating niya sa gilid ng pinto, agad naman siyang naghanap ng trangka. Pagsilay niya sa isang tipak ng kahoy na naroroon, dahan-dahan niya yung kinuha upang magsilbing armas sa kung sino man ang magtatangkang pumasok dito. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang natigilan sa kanilang kinaroroonan nang makarinig sila ng isang malakas na pag-angil sa loob ng bahay. Sa isang iglap, lumaganap ang kakaibang presensya sa buong paligid na kahit ang mga albularyo niyang kasama ay hindi maiwasang kilabutan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Randy nang biglang lumapit ang isa sa mga ito at nagsasabi sa kanya ng, Randy, patay na ang kasama natin. Ayusin mo na ang mga gamit mo. Ngayon mismo alis tayo rito. Pagkarinig niya sa sinabi nito, agad naman siyang tumungo sa kanyang hinihigaan upang kunin ang kanyang mga gamit. Limitado lang noon ang kanilang paggalaw sa kwartong yon upang hindi sila mapag-initan ng nilalang na naroroon sa may sala. Pagsilay niya noon sa kanyang kasamang namatay, bigla naman siyang napasigaw ng napakalakas dahil sa labis na pagkagulat. Bukod kasi sa nakita niyang butot balat na ang katawan nito, sobrang itim na din ang bangkay na halos hindi na yon makikilala. Ang labis pa noong nagbigay ng takot sa kanya ay ang mga mata nitong namumuti at ang mga ngipin nitong dahan-dahang nalalagas. Matapos niyang mapasigaw ng malakas, agad naman siyang hinawakan sa leeg ng kanyang kasama at kasabay nito ang pagtakip nito sa kanyang bibig. Akala nilang walang nakarinig sa kanila, pero maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang makasilay sila ng isang napakalaking paa sa pintuan ng kanilang kwarto. Napakalakas din ang pag-angil ng nilalang na yon na nasisiguro nilang nakatitig sa kanilang direksyon. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napatalon si Randy sa kaliwang parte ng silid nang makarinig sila ng malakas na lagabog sa pinto. Dahil naman sa ginawa ng nilalang na nasa likod nito, buong pwersa naman yung pinigilan ng albularyo. Kampante yung magagawa niyang mapangibabawan sa lakas ang nilalang.
Gawa ng nagtatangan iyon ng ngipin ng kalabaw. Subalit, lingid sa kaalaman ng kasama ni Randy, hindi rin magtatagal ang pintong namamagitan sa kanila dahil sa sobra nitong karupukan. Sa isang iglap, bigla namang tumagos ang matatalas na kuko ng nilalang at kasabay nito ang mabilisan nitong pagbaon sa dibdib ng kanilang kasama. Para yung isang batang hinawakan ng isang kamay habang dahang-dahang iniaangat sa lupa. Maya-maya pa, tuluyan ang nawasak ang pinto na siyang naging sanhi upang masilayan nila ang isang malaasong nilalang na animoy kalahating wangis ng tao. Hawak-hawak nito ang kanilang kasama habang dahang-dahang ngumanganga. Pagbuka ng napakalapad nitong bunganga, tumambad sa kanila ang matatalas nitong mga ngipin. Habang pinagmamasdan ito ng kanilang grupo, labis-labis naman ang kanilang pagtataka. Gawa ng hindi nito kinakain ang nahuli nitong albularyo. Ang ginawa lamang nito, hinarap sa kanyang bunganga ang katawan nitong nag-aagaw buhay na para bang meron yung sinisip-sip doon. Matapos ang mga pangyayari, agad niya namang binitawan at kasabay nito ang nakakakilabot na pag-uungol ng nilalang sa kanilang harapan. Pagkarinig nila ng napakalakas nitong sigaw, agad naman nilang binuksan ang bintana ng bahay at walang pag-aatubiling dumaan doon. Sa paglabas nila, sa tahanang mabilisan naman silang kumaripas ng takbo papalayo. Subalit, ilang minuto lang ang lumipas, bigla silang nakarinig ng napakalakas na kalabog na siyang naging sanhi upang mapalingon sila sa bahay na minsan nilang tinuluyan. Pagsilay nila doon, tumambad sa kanila ang nilalang na parabang nagtatanga na din ng lakas ng ngipin ng kalabaw. Sa puntong yon, napagtanto ng kasama niyang albularyo na maaaring isang gabunan ang nilalang na humihigop ng mutya na tinatangan ng isang tao. "Manong, ano? Palaga na ba natin? Demonyong yan. Pinatay ang dalawa nating kasama. Hindi ako makakapayag na basta na lang tayong umalis dito nang hindi tayo nakakaganti." Galit na wika ni Randy sa kanyang kasama. Nang marinig ito ng dalawa, agad naman itong binitawan ng kanilang mga dalang gamit upang kaharapin ang nilalang. Pagtingin naman ng nilalang na nakaharap sa kinaroroonan nito, mabilis din naman yung nagtungo sa harap nila. Nang medyo ilang metro na lang ang layo nila sa bawat isa, dahan-dahan namang bumalik sa orihinal nitong anyo ang nilalang na yon. Isap mata lang naman noon ang naging pagitan ng tumambad sa kanila, ang lalaking may-ari ng bahay. "Pasensya na kayo kung hindi ako agad nagpakilala. Alam ko naman na kapag ginawa ko yun, hindi kayo magpapaabot ng ganitong oras sa bahay ko. Napakasarap ng amoy ng mutya. Matagal na din akong hindi nakakakain ng mga katulad ninyo." Wika noon ng nilalang habang panay ang pagdila sa kanyang braso. Nang marinig ito ng dalawang albularyo, agad naman nila yung inihipan ng tigalpo. Subalit sa hindi malamang dahilan, nagawa yung makontra ng nilalang. Pagramdam nilang nawasak nito ang kanilang usal, dali-dali naman nilang kinuha ang kanilang mga sundang at walang pagdadalawang isip na sumugod. Subalit kahit anong gawin ng kasama noon ni Randy, tila ba wala yung magawa upang pabagsakin ang nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalaban, kitang-kita niya ang pagpupumilit ng albularyo na mabigyan ng pinsala ang nilalang. Subalit lahat ng sugat nitong natamo, mabilisan din naman yung naghihilom. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napaatras itong si Randy nang masipat niya ang dalawa niyang kasamang tinamaan ng malalakas na pagsuntok ng gabunan. Pagbagsak nito sa lupa, agad din namang hinawakan sa leeg ang dalawa at kasabay nito,
ang mabilisan nitong paghigop ng kanilang mga abilidad. Habang hinihigop ng nilalang na yon ang presensya ng dalawang albularyo, pilit pa sila noong nagpupumiglas, subalit sa kasabaang palad, wala silang magawa. Maya-maya pa, bigla namang napasigaw ang matandang albularyo sa kanya na tumakbo, gawa ng ramdam na nito ang nalalapit na katapusan ng kanilang buhay. "Randy, takas na. Iwan mo na kami rito. Hindi na namin kaya." Sigaw na wika sa kanya ng matandang albularyo. Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahan namang nanuyot ang buong katawan nito nang sa hindi malamang dahilan. Sa isang iglap, nasipat ni Randy ang kanyang kasamang albularyo na para bang ilang taon nang yumao. Dala ng takot sa kanyang katawan, ni paghakbang papalayo ay hindi niya nagawa. Sa pagsilay sa kanya ng nilalang, bigla naman niyong ngumisi habang dahang-dahang tumatayo. Paglapit nito sa kanya, tuluyan na siyang bumagsak sa lupa habang pahikbing umiiyak. Walang laman. Bakit hindi ka na-impluwensya ng iyong mga kasamang mag-aral ng lihim na karunungan?" Tanong dito ng nilalang sa kanya habang nakatapat sa kanyang dibdib ang pagmumuka nito. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman yung itinuro ang kanyang dibdib habang pilit siyang pinapasagot. Nang mapagtanto ni Randy na yun lamang ang paraan para siya ay makaligtas, wala na siyang magawa kundi mahinahong sumagot sa gabunang kaharap niya. Hindi ako katulad nila. Ordinaryong tao lang ako. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Pinapangako ko, kahit kailan hindi na ako babalik sa lugar ninyo." Nang marinig ng nilalang ang kanyang sinabi, dahan-dahan naman itong tumalikod sa kanya habang nananatiling walang imik. Paglapit nito sa bangkay ng dalawa niyang kasama, agad naman yung pinasan ng nilalang upang dalhin sa kanyang tahanan. Sa pagkawala nito sa harapan ni Randy, dahan-dahan naman siyang tumayo habang tulalang nakatitig sa kawalan. Bagaman hindi niya nararamdaman ang kanyang wisyo, nagpumilit siyang lumakad sa pagbabakasakaling makakaalis siya doon ng buhay. Sa pagbagtas niya ng daan patungong baryo, bigla naman siya noong natigilan nang makarinig siya ng pagbukas ng pinto. Pagsilay niya sa isang bahay, agad naman siyang hinila ng isang lalaking nakatira doon upang papasukin. "Ayos ka lang ba? Mabuti naman at wala kang dalang kahit ano. Hindi yun pumapatay hanggat wala kang tangan mutya o agimat. Magpahinga ka na. Bukas na bukas, ilalayo na kita sa lugar na ito. Galit yan si Uding sa mga taong dayo. Kapag nakita ka pa niyan sa mga susunod na gabi, hindi ka na niyan pakakawalan." Wika dito ng lalaki. Dagdag pa nito na ang taong nagngangalang Uding sa kanilang lugar talaga namang pinangingilagan ng karamihan. Kampante naman silang manirahan yon sa kanilang baryo, gawa ng hindi ito pumapatay ng mga ordinaryong tao. Ayon pa sa lalaki, isang uri ng aswang si Uding na nasa hanay ng dugo ng mga gabunan na ang tanging pinagkaiba niya lamang sa mga ordinaryong gabunan ay may kakayahan siyang tumipon ng abilidad ng mga mutya sa katawan. Marami ding usap-usapan sa kanilang lugar na itong si Uding merong pinaghahandaang kalaban. Hindi nila alam ang totoong dahilan pero yun ang nasabi ng matanda sa kanila. Alam niyo ba na itong si Uding hindi kumakain ng karne ng tao hanggat ang taong yon ay walang mutya o baon sa kanyang katawan. Sinasabi ng albularyo sa lugar na pinagkakainteresan lamang ni Uding ang mga mutya sa kadailanang nagbibigay yon sa kanya ng kakaibang pakiramdam at amoy habang kinakain ang karne. Wala din itong pakialam sa mga sanggol na dinadala ng mga babae sa kanila, gawa ng para sa kanya isa lamang yung ordinaryong karne na walang kakaibang lasa. Matapos niyang mapag-alaman ang mga bagay na yun,
Halos hindi naman siya makapagsalita dahil sa labis na pagkabahala. Pakiramdam noon ni Randy na sa isang iglap, naglaho na lamang ang lahat ng kanyang pangarap para sa kanyang sarili. Kinabukasan, hindi pa man tumitirik ang araw sa kalupaan, minabuti niya nang umalis sa lugar. Tulala siya noong sumakay sa sasakyan hanggang sa marating niya ang bayan ng Ormoc. Mula sa panibagong bayan, una niyang pinuntahan ang simbahan para magpasalamat. Ipinangako niya din sa harapan ng Panginoon na kailanmay hindi na siya babalik sa lugar na yun. Magmula kasi noong nangyari ang insidente, tumatak na talaga sa kanyang isipan na minsan niyang nakaengkwentro ang isang aswang na kinatatakutan ng mga antingero. Okay, opinion ko sa kwento natin mga kabaryo, grabe. Nakakakilabot yung part na kinakain ni Uding yung mga mutya, no? Para sa akin, first time natin na makarinig ng ganitong kakayahan, lalo pagkabunan, no? Pero ang lakas wala akong masabi. Siguro pwede ring sa ngayon may nakaharap na tong si Uding. Pero yun nga, si Randy hindi naman isang antingero talaga. Pero grabe, nagtaka ako kung anong ginawa nung Uding dun sa pagkain na kinain nung kasama nilang isa, no? Kasi sinabi naman sa kwento na nag-usal na para gumamit o mabasag yung sabulag, kaya lang wala talagang nangyari. So para sa akin napakalakas nun. Saka isipin mo na lang, gabunan tapos may karga ng mutya ng ngipin ng kalabaw, di ba? Napakalakas. So kayo, kung may komento kayo mga kabaryo, comment nyo sa baba para mabasa ko. Sa ngayon hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento.